Panginoon na nagtuturo po sa ating mga kapatid kung paano po ng ating pananampalataya sa Panginoon, yung ating paniniwala sa Panginoon, ay makikita po natin dito mga kapatid na merong dahilan. Alam ko, pinakarason kung bakit ay nanalangin is to God granted our request. Gusto natin na marinig ng Diyos yung ating panalangin. Alam niyo po, pag ikaw ay mag-a-apply ng trabaho, walang ibang prayer is matanggap ka sa pagtatrabaho. Kung ikaw naman ay merong hiling sa mga gobyerno, walang ibang prayer is marinig ang iyong mga dahin. At no, mga kapatid, isa sa ginagawa po natin, lalo pag nangihingi po tayo, nangungulit po tayo, di ba? May pangungulit, may yung ginagawa ng iba, mayroong ginagawa kabutihan, tapos tsaka mag-request. Oo, gano'n tayo. Gusto magbalis muna, magpakita ng kasipagan, tapos magre-request. And we know na i-grant ng tao, sino man, na makakita sa iyo na deserving ka sa request. But now, mga kapatid, let's talk about the granted request. Alam niyo po, nakakaiba. Ilang beses na pong ginamit ito sa preaching, itong the male factors po na ito, itong mga magnanakaw na ito. Isipin niyo po, ang sama na ng testimony. Pero laging nagagamit sa mensahe ng Panginoon. Yung tingin mo, ang pangit ng buhay mo, wala kang ginawang mabuti sa buhay mo, pero ginagamit ka ng maraming mga preacher para ikwento ang buhay mo sa marami. Amen? Ganun ang Diyos. Ganun, gumamit ang Diyos, mga kapatid. Hindi lang gumagamit ang Diyos sa mga galing. Hindi lang gumagamit ang Diyos sa mga mabubuti. Hindi lang gumagamit ang Diyos sa mga pogi. Hindi lang gumagamit ang Diyos sa mga matitinong tao. Even yung mga magnanakaw, pwede gamitin sa iyo. Kailangan mo nga lang maunawaan kung bakit ginamit ito ng Panginoon. Mga kapatid, the granted request. Kung titingnan niyo po ito, lahat po sila may request. Yung dalawang katabi ni Jesus, may request po yan. Mababasahin ko po. At meron na pong isang ginrant ng Diyos yung request. Pareho silang magnanakaw, pareho silang may last request, pareho silang makasalanan, pareho silang malapit sa Panginoon, pareho silang nasa gilid ng Panginoon, pero hindi sila pareho na ginrant yung request. Pero di po ang Kristiyano. Nagtataka po tayo that we are a Christian, we are a Baptist. You and me, nagsiserve sa kay Lord. You and me, nagsisimba. Ikaw at ako, kumakin sa prayer meeting. Ikaw at ako, nagbabasa ng Bible. Pero bakit hindi tayo magkapareho? Naging rank yung request po natin ng Diyos. Ibig sabihin, magkaiba tayo ng Diyos. Magkapareho din ng Diyos. Magkapareho lang po yung nilapitan nila. Magkapareho lang po yung kinausap nila. Magkapareho lang po yung hiningan nila ng request. Pero iba ang nagiging response o nangyari na result sa buhay po nila. Take note, ang humiling po rito, male factors o ang mga magnanakaw, sabi ng Bible. Magnanakaw po ha. At take note, meron lang silang last request. Ikaw nga, kung ikaw bibigyan ng last request sa buhay mo, iwan mo lang kung anong request mo talaga. Di ba? Kung may last request ka at naniniwala ka sa last request mo, na ang hihingan mo ng request ay matutupad niya, eh talagang gagalingan mo pag-request. Pero talong, bakit hindi ginrant ng Diyos yung request ng isa at yung isa lang na nag-grant ng Diyos? Parang sila makasalan pag hindi sinama ni Lord yung isa. Pwede sabihin na lang ni Lord, mabuti si Lord, sama ka na rin. Ito, sasama ko, sama ka na, wala kang gagawin. Di ba yung mga ganong motive mga kapatid, that God grant request dun sa isang malpactos na hindi mo yung pag-alala natin. Now, Labing objective po ng ating pag-uusapan mga kapatid, matutunan po natin na hindi lahat ng lumalapit sa Panginoon ay naririnig ng Diyos ang lahat ng ating dalangin, pero hindi lahat ibinibigay on the spot ng Diyos. Why? Merong gustong ma-improve ang Diyos sa puso natin at sa buhay natin. Amen? So, you don't need na magsabi na kapag hindi ng Diyos yung request mo, ay masama na siya. Hindi mo pwede sabihin na kapag hindi ginrant o tinupad ng Lord ang request mo ay hindi na siya makapangyarihan sa buhay mo. Kapag hindi tinupad ng Diyos mga panalangin mo na taon ng binilang ang tagal-tagal na dumating, sasabihin mo hindi powerful si Lord sa buhay mo. No! Kasi ang Diyos tumutupad ng pangako. Ang Diyos tumutupad ng dalangin. Ang Diyos nagpo-provide. Ang Diyos nagbibigay. Ang Diyos nag-grant ng request. Ang tanong, tama ba ang request mo? Ang tanong, deserving ba sa request mo? So, tips na matutunan po natin dito mga kapatid. May attitude ng isang thief. Tingnan niyo po. Titignan natin yung thief. Magtanong po tayo eh. Dito, may thief dito na gano'n ang ugali. Kahit
kahit nakapako sa cross, thief talaga siya. Pero meron talaga isang thief na ang ugali po niya, kakaiba. Saan ka makakita na ang isang thief na dapat nangunguha lang sila, ang mga magnanakaw, nangunguha lang sila ng gusto nila, ng hindi naman sa kanila. Pero dito mga kapatid, nag-request ang isang magnanakaw ng bagay na gusto niya. Sipin ko, kung ikaw magnanakaw, re-request ko, panakaw naman mo. Hindi ko pwede gagawin yun kasi ang magnanakaw, kukuha at kukuha. Sabi nga dito, ang attitude ng isang magnanakaw, he takes what is not his, sapagkat yun ang trabaho niya. Kukunin niya talaga kahit hindi kanya. He demands instead of depending. Sa halip na, didepende na siya sa ibibigay ng mga nanay at tatay niya. Ang gagawin niya, mamumupit talaga yan. Kasi hindi siya didepende sa kung ano lang binigay. Ang binabasihan niya lagi, yung demand ng puso niya, yung demand ng sarili niya. Hello? Kahit hindi kanya, kukunin niya. Kahit hindi sa pagmamayari ng iba, gusto niya maging kanya. Ano pa ang ugali ng isang magnanakaw? Seek escape without change. Laging humahanap ng tatakasan, laging humahanap ng pwedeng makaiskapo at hindi kailanman nagbabago. Yun ang ugali ng isang batikang magnanakaw. So, ang magnanakaw that focus on self rather than others. Ang iisipin lagi ng magnanakaw, paano ko makatakas, paano ko hindi makita, paano ko hindi mahuli. Hindi niya iniisip yung perwisyong ginawa niya sa ninakawan niya. So, ganun ang magnanakaw. But the attitude na ginrant ng Diyos yung request, yung nag-grant ng Diyos yung request, magnanakaw din po yun. Kapareho nung isa, pero magkaiba sila ng request. Pareho sila ng request, pero hindi sila parehong ginrant ang request. Number one, bakit kaya na hindi ginrant ng Diyos yung request ng isang magnanakaw rin naman? Bakit kaya, nung nag-last request din naman yan, bakit kaya mali ang request niya? Bakit kaya hindi ito ginrant ng Diyos? Sabi ko po dito mga kapatid, meron kasi siyang, ang ginawa na request ng isa is wrong request. Makikita natin mga kapatid, sometimes, hindi porket nagpipray ka na napakahaba sa Panginoon, ay masasabi natin tama ang ating panalangin. May mga tao, lumalapit sa Diyos, lumulugod sa Diyos. Pero yung nilalapitan nila ng Diyos, may tenga, hindi nakakarinig. May mata, hindi nakakakita. May sinasabi silang power, pero hindi naman talaga nararamdaman ang kapangyarihan. Yun ang maling paglapit ng iba. At sometimes, meron mga tao lumalapit sa panalangin, pero hindi totoo naman nananalangin. Lumalapit, humihingi ng tawad, pero hindi nagre-repent ng kasalanan. So sometimes, ganun ang tao. Tama ang paglapit, pero mali ang paghingi ng request. Ayan. So, may requirements. Ito yung makikita po natin mga kapatid, na the wrong request na ginawa po nitong isang magnanakaw. Ang sabi po niya, kung isipin mo, nakita niya ang Panginoong Jesus at ang sabi niya, if thou be Christ, tingnan niyo po ito, the word, if thou be Christ, duda siya, kung ikaw ba talaga ang Kristo, save thyself. Ligtas mo sarili mo. At kami, isipin niyo po, gusto pa niyang, talaga namang, isipin pa talaga niya sarili niya. Kasi ang low attitude ng magnanakaw, nanulubo at higit sa lahat, duda sa taong kanyang kinakausap. Ganun ang attitude po niya at makikita natin. Ang request niya, sige, kung ikaw ang Kristo, bumaba ka din, ligtas mo kami. Request po yun. Pero mali, why? Sabagat nag-request siya na may pagdudula. Nag-request siya na mayroong self-interest. Ano nagiging wrong? Anong naging dahilan? Bakit wrong ang request? Number one, makikita natin bakit wrong ang request ng taong ito. Pa-play ako, okay, pa-next ako. Number one, pa-next po ako. Wala kang. Okay, a doubtful request. Meron po siya doubtful request. Sometimes kapag ang tao marunong mag-pray, pero duda ka sa prayer mo, hindi nangyayari sa buhay mo yung mga bagay na ipinapanalangin mo. Even ang God, makapangyarihan. Kahit pa ang Diyos ay powerful. Kahit yung Diyos noon at ngayon at magpakailanman ay hindi nagbabago. Pero hindi mo mararamdaman ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus kapag ikaw ay may duda sa Kanya. Amen. Kaya naniniwala ko kahit ang mga tao noon, sasabihin lang ni Jesus, gusto mo gumaling? Bulag ka, gusto mo gumaling? Yes. Naniniwala ka, kaya ko? Yes. Kaya naggumaling, walang opera-opera. Walang doktor, walang mga operation na ginawa. Pananampalataya ng mga kapatid. Amen. Ang sabi ng Bible, whatsoever shall ask in prayer, believing, and
you shall receive. Yun ang sabi ng Bible. Ano pa po? Temporary request. Okay. Next po ako. Also, hindi po lang po doubtful request na ginawa nito isang taong ito. Temporary request. Ang request niyo sa Panginoon ay hindi pang matagalan. Ang request niyo sa Panginoon ay hindi pang eternal life. Ang request niyo sa Panginoon ay sige nga, ligtas mo sarili mo, ligtas mo kami. Gusto lang niya mawala sa comforts, sa uncomfortable place, sa uncomfortable situation. Yun ang request niyo sa Panginoon, yung pangsagitang kaligtasan lamang, pero hindi pa ang awang buhay na kaligtasan. Kapag ang taong ito, may pananampalataya sa Diyos, pwede na i-request, Lord, ligtas mo din ako. Kapag ikaw ay uwi sa langit, sama mo ako. Yun ang totoong pang-eternal na kaligtasan, pero sa kanya mga kapatid, yung pang-ngayon lang, pang-temporary lang. Sometimes, gano'n tayo, umiingi tayo kay Lord. Gusto natin, Lord, kanina naman ang budget, pang-baon sa school. Lord, kanina naman ang ganito, Lord, mga pasaglitang request natin sa Panginoon. No, mga kapatid, not only po that, mga kapatid, hindi lamang po na pang-physical na hiningi po niya, pang-temporary lamang mga kapatid. Hiningi po niya isang ugali kung bakit po naging wrong ang request ng taong ito. Ay makikita po natin mga kapatid. Now, the next po, a selfish request. Isang bagay na nakikita ng Panginoon sa kanyang mga kapatid. Kaya niya iniisip, masarili ka pa na gusto lang niya. Pero hindi niya nakita na totoong Diyos ang kanyang hinihingihan. Hindi niya nakikita na hindi lang siya kayang iligtas mula sa krus na nakapako siya, kundi kaya din siya iligtas hanggang sa kamatayan niya na pwede siyang isama kung saan ang Panginoon. Right. Hindi kalagayan. Kung kilala niya ang Panginoong Isus, pwede niyang masabi ang tamang request. Pero hindi niya totoong kilala ang Panginoong Isus. Hindi niya pinahiniwalaan ang Panginoong Isus. May mga bagay na nagiging mali ang request po niya. Amen. And the last thing, mga kapatid, next po ako, a repentance-less request. Ito yung humihingi siya ng saglit na kaligtasan mula sa krus na nakapako siya. Gusto niya ma-prove na talaga makapangyarihan ka ba, Panginoong Isus? Sige nga, Isus, kung ikaw talaga ang Kristo mo, mabalagan. Gusto niya yung paghingi ng tawad, paghingi ng request, pero hindi totoo nagsisisi ng kanyang kasalanan. Ito yung bagay na hindi niya inaamin ng kanyang kasalanan, hindi siya humingi ng awa, kundi ang puso niya ay naghahanap ng tulong, ngunit hindi pagbabago. Gusto lang niya ng tulong, gusto lang niya na, Lord, sige ako, powerful ka eh. Paramdam mo sa akin kung pangyarihan mo, pero hindi siya totoong nagbabago. Yung mga ganun mga tao, mga kapatid. Kinikilala natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Right. Pero hindi mo siya kinikilalang Diyos sa buhay. Kasi kung naniniwala kang may Diyos ka, natatakot ka sa Kanya. Right. Kung naniniwala kang may Diyos ka kasama, hindi mo kayang dalhin ang Diyos sa isang makasalanang gawain kung alam mo, Kristiyano ka. Right. Sipin niyo po, gagawa ka ng kalokohan, tapos sabi mo, Kristiyano ka, ang Panginoon nasa puso mo, tapos gagawa ka ng isang bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Hindi ka kaaya-aya sa Panginoon. Amen! Sabihin niyo po ba, matutuwa ang Diyos sa buhay natin? No. That's why may mga tao na lumalapit sa Panginoon pero hindi totoong nagbabago ng buhay. Amen! Si Judas, ang tagal niya kasama ang Panginoon, ang daming chance na pwede siyang lumapit sa Panginoon, pero kailanman hindi niya pinuring na tagapagligtas ang Diyos ang Panginoong Isus. Tinuturing lang niyang guro. Tinuturing lang niyang teacher ng buhay niya. Tinuturing lang niyang discipler ng buhay niya. Pero hindi niya tinuturing Diyos at tagapagligtas. Kaya si Jude is one of the disciples of Jesus Christ na hindi ligtas. Amen? Now, the first thief wanted Jesus to change his situation, but he did not want Jesus to change his heart. Kasama na niya ang Panginoon, katabi na niya ang Panginoon, pero itong tip na ito, kung bakit nakita ng Diyos na wrong request at hindi ginrang ng Diyos ang request niya, makikita natin ang magnanakaw na ito, nang lumalapit lang sa Panginoon at gusto lang baguhin yung sitwasyon niya, pero hindi gustong baguhin ang puso niya. Kaya walang pagbabago. Ang nais sa Panginoon mga kapatid, ang pinakamaganda kung bakit hindi ginrang ng Diyos yung request kapag mayroong pagbabagong nakikita sa buhay. Proof natin ang Panginoon. I-prove mo ang Diyos na deserving ka sa request mo. I-prove mo ang Diyos na talagang karapat-dapat ka sa hinihiling mo. Amen?
At kung hindi mo gagawin mga kapatid, sa text, gano'n tayo eh, Lord, tanggalin mo naman itong ambo na to, Lord, yung ulan na to, Lord, ayaw mo na nakulan, naputi, Lord, nababasa kami. Pag bigyan ka ng init, sasabihin mo, Lord, tanggalin mo itong init na to, Lord, nakaka-high blood, Lord, nakaka-heart attack, Lord. Sobrang init, Lord. Isipin niyo po, gusto mo i-change ng Lord yung situation na meron ka sa bagay, ayaw mo yung sitwasyon yun. Hindi mo na lang hiniling kay Lord na i-change mo Lord yung puso mo, na kahit umuulan, magpapasalamat ako sa iyo, na kahit umiinit, magpapasalamat ako sa iyo. That's why hindi na bago mo Lord yung puso ko, na kahit negative ang nangyayari sa sitwasyon, positive yung pakiramdam ko. Amen. Kahit namamatay ang anak, ayaw mo mag-take you kay Lord. Why? Kasi binabago ng Diyos yung puso mo. Amen. Binabago ng Diyos yung puso mo. So yun ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Hindi hinahanap ng Diyos na magaling ka mag-pray. Hindi hinahanap ng Diyos na mahaba ka mag-pray. Hindi hinahanap ng Diyos na English-speaking ka mag-pray. Ang hinahanap ng Diyos, yung puso mo na yun ang nakikipag-usap sa Panginoon. Yung totoong puso mo na nakikipag-usap sa Panginoon. Amen? So that's why sometimes there are things of prayer na hindi tinagrant ng Diyos sapagkat ito ay wrong request. Na mga kapatid, the other one na kung saan makikita natin, bakit ginrant ng Diyos yung request na isang magnanakaw, mga kapatid? Magnanakaw yung punto. At kung ano ang kasalanan ng isa, kasalanan din niya. Siguro, hindi na po sinabi magkapatid ito, hindi na po sinabi magtropa ito, pero pareho sila may factor, mga kapatid, magnanakaw. So, kahiyahiyang kasalanan. No, but ito yung masama ang masama ang pagkatao sapagkat siya ay magnanakaw, pero tama ang puso. Amen. Tama ang kalooban. Tama ang pagkakakilala sa Panginoon. No, bakit natin masasabi this is the right request? Kung babasahin niyo po, ang sabi po niya, na ang sabi po ng isang magnanakaw, oy, kung ikaw ay Diyos, bumaba ka na yan. Kung ikaw ay Kristo, iligtas mo sarili mo, ligtas mo din kami. Pero ang sabi po niya, sabi niya, uy, huwag mo naman ganyanin ang Panginoong Isus. Kung siya nga, ipinago sa krus na walang kasalanan, tayo deserving sa ganyan, pero siya hindi. Sapagkat tayo mga kasalanan, nararapat lang na pwede mangyari sa atin ito, pero yung tao ito, walang kasalanan. Dapat hindi siya magsisi, hindi siya mapaparusahan sa isang bagay, hindi naman niya ginawa. Yung ganun pagtatanggol niya sa Panginoon. Sa tingin niyo po, malinis ang puso? Yes. Tama ang puso, mga kapatid. Hindi siya after sa kung ano sabihin ng tao sa kanya sapagkat siya nakapako na naman eh. Pero minsan, mali ang start ng buhay mo, pero pwede mong itama sa dulo. Hindi porket mali ang pinanggalingan mo, hindi porket mali ang ipinanganak ng mali ang sinimulan mo, hindi porket hindi mo na kayang baguhin. Pwede mong simulan ulit ang pagbabago. Amen? Kung sabi ko niya dito mga kapatid, at tayo nga sa katotohanan, pwede tayo tama lang na tanggapin natin ang parusa na ating naranasan ngayon sapagkat nararapat ito sa atin. Pero sa taong ito, hindi gumagawa ng anumang masama. Talaga namang ipinakita niya ng tao ito, hindi makasalanan, tayo yung makasalanan. Amen? And verse 42, ang sabi po niya dito mga kapatid, yun yung 40 and 41, doon yung pinagtatalo ng Panginoon mga kapatid. Anong puso ang meron ng taong ito? Anong puso ang nakita ng Diyos sa kanya? Hindi naman binuksan ng Panginoong Isus eh. Pero nakita ng Diyos sa pamagitan ng kanyang sinasabi. Alam niyo po, ang Biblia nagtuturo. Gusto mo malaman ang totoong pagkatao ng isang tao, mababase mo sa sinasabi niya. Amen? Kung ang sinasabi mo sa Panginoon ay walang pananampalataya, ang pagsasabi mo sa Panginoon ay hindi totoong full trusted ka sa Kanya, malalaman yun kung ano nilalaman ng puso po natin. Amen? So, this time, makikita natin mga kapatid, bakit naging right request ang isang hiling ng isang magnanakaw? Why? Number one, meron po kasi siyang reverent heart. Alam niyo po kung bakit reverent heart? Verse 40. Yung sabi niyo sa verse 40. Datapwat, sumagot ang isa at pagsaway sa kanya ay sinabi ng isang magnanakaw, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayunding kaparusahan. Sipin niyo po, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Kahit magnanakaw po siya sa buong buhay po niya, nakikita niya ang Panginoong Jesus na ito'y totoong Diyos. Kahit makikita niya, ito'y itsura kagaya nila, ito'y ipinako na kagaya nila, ito'y sinabihan, ito'y gumagawa ng masama, nasabi ng marami. Pero makikita
natin mga kapatid, itong taong ito, naniniwala siya na ang kasama niya ay ang Panginoong tunay na Diyos. Right. Kayo po ba mga kapatid? Tayo po ba mga kapatid? Sabi mo, malapit ka ba sa Panginoon? Naniniwala ka ba mayroong solusyon na ibibigay siya sa'yo? Nakaranas mo ba kayo na ang tagal mong nag-pray, paglabas mo, problemado ko din. Ang taong yun, walang tiwala sa Diyos. Right. Diba? Brad, tulungan mo ako kasi laki ng problema ko, ikaw lang ang asahan ko. Asahan ba tulong mo? Sabi siya, yes. Pag-uwi mo. Totoo ba yun? Tutulungan ko talaga ako. Totoo, kaya ba yung ibigay yung tulong mo? May ganun tao, lumalapit na sa Panginoon, umiiyak na sa Panginoon, at nagsabi ng Diyos, all these whatsoever you shall ask in prayer, believing, and you shall receive. Pero problema mo, wala kang tiwala, kaya hindi mo na-receive. Amen. Ang Diyos kaya mo i-provide. Ang tanong, kaya mo bang ibigay yung pananampalataya yung hinihiling niya? Kung kaya mo, mangyayari sa'yo. Amen. So itong taong ito mga kapatid, makasalanan na, pero ang puso niya ay may kabanalan. Ang puso niya ay may takot sa Diyos. Ayaw na, sinuway niya, nilibiyot niya yung kasama niya. Kung ako ay isa, kung ako lang magnanakaw, tapos kasama ko magnanakaw, saan ako kamampis magnanakaw? Tropa ko yan. Oo nga no, ito kampiyan yun. Ang manginginom, nagkakampiyan niya, manginginom. Ang manunugal, kakampiyan niya, manunugal. Pareho sila ng pakpak, pareho sila ng libal, pareho sila ng ginagawa. Pero dito, merong pagbago. Merong hindi porket parehong makasalanan, kakampihan mo makasalanan. Hindi porket makasalanan ang tingin sa'yo, papatunayan mo talagang makasalanan ka. Amen! So, there are things na pwede makita sa kanya, reverent heart. Sabi nga po mga kapatid, a heart that fears God will respond to Him with humility and reverence. Gusto nyo malaman ang puso may takot sa Diyos? Merong pagpapakumbaba at may takot na totoo sa Panginoon. Pag sinabi takot sa Diyos, ito yun. Pag takot ka sa CCTV, anong gagawin mo? Iiwasan mo ang CCTV. Kung saan nakapwesto sa CCTV, gagawin mo ito kayo. So, hindi ako kita dito. Di ba rin na tao? Pag wala nakatingin, tsaka gumagawa ng kalokohan. Pero ang may takot sa Diyos, walang CCTV, walang nakatingin, walang ginagawang masama. Amen? Natatakot siya na makita siya ng Diyos. So that's why merong reverence, merong takot sa Panginoon. Kaya nga sabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Gusto mo ng buhay na may katapatan sa Panginoon? Gusto mo yung buhay mo, yung bagay na itinuro na may maki-apply mo sa buhay? Subukan mo muna magkaroon ng takot sa Diyos. So kapag wala kang takot sa Panginoon, sa Diyos na hindi nakikita, wala kang takot. Sa sinasabi niya sa Bible, hindi mo kayang gawin. Kasi bakit? Kung sa Diyos nga, hindi mo nakikita, wala kang takot. How much more kung ang salita lang nagsasabi sa'yo. Amen? Hindi ka talaga makikinig. So mga kapatid, napakahalaga po yan. Kaya makikita po natin, sabi nga sa book of Psalms, chapter 145, verse 19, sabi ng Bible, He will fulfill the desires of them that fear Him. He also will hear their cry and will save them. Sabi ng Bible, ang Diyos, ipoprovide niya yung desire mo kapag may takot ka sa Kanya. At maririnig niya ang daing mo at ililigtas Kanya. Ganun ang gusto niya Diyos. Ano na dahilan? Ano na kailangan ko rin? Ano requirements? Fear of the Lord. Reverence heart. Amen. Ang magnanakaw ito, magnanakaw man sa paningin, pero ang puso po niya ay merong may takot po sa Panginoon. Amen. So, makikita natin yung mga kapatid. And number 2, na makikita pa natin, a repentant heart. Not only reverent heart, meron din po siyang repentant heart. Kaya kumpara naman sa kanila na walang pagsisisi, gusto na niya ng physical na kaligtasan, pero spiritually or deep inside, ilang sa makasalanan, hindi siya humingi ng tawad, hindi siya nagbabago. Pero dito mga kapatid, merong repentant heart. Alam niyo po kung bakit. Makikita po natin mga kapatid na siya ay may repentant heart. And in makikita niya sa verse 40, sabi ko sa verse 40, buhos sa sinabi niya, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Yamang ikaw ay nasa ginanting kapalusaan. And verse 41, sabi niya, at tayo'y sa katotohanan ayon sa katuwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Itingnan niyo po ito. Alam niya na ang taong ito hindi deserving sa kaparusahan. Sapagkat hindi walang kasalanan. Pero sinabi din po niya, alam ko din at alam din natin na tayo nararapat lang sa parusa. Sapagkat tayo yung makasalanan. Tayo kasi, pag sinabi, sino gusto ng blessing? Yes, nadami magtas ako. Ako po gusto ko talaga ng blessing. Sino gusto ng pagbabago? Sila na lang muna.
Sino yung gano'n na tao? Pag gusto mo pagpapala, bibigyan mo. Pag gusto mo pagpapalo, ayaw mo. Sa pagpapalo, mababago ka. At sa pagbabago, malaking blessing yun. Baliktad tayo. Gusto natin blessing, ayaw natin ang pagpapalo. Kasi ayaw natin magbago. Amen. Kaya maraming mga tao, ayaw lumapit kay Lord, takot mabago. Ayaw lumapit kay Lord, takot mabago. Totoo po yun. Kahit i-open mo ang salita ng Diyos sa kanila, ayaw nila kasi baka bibitawan nila yung kanilang mga bisyo, bibitawan nila ang kanilang mga maling gawain. Kasi ayaw nilang magbago, ayaw nilang mabago sila ng Diyos. Amen? Pero may repentant heart, ito yung taong makasalanan na lumapit sa Panginoon at hindi kailangan hinilaan ng Diyos umalis sa Panginoon na hindi nabago. Sino mga may sakit sa Biblia na lumapit sa Panginoon, hindi bumalik? Lahat bumalik. Amen. Nakita niyo po yung lahat bumalik. Pero ang isang problema makikita mo sa Bible na ang problema ng mga tao, pinagaling pero hindi na bumalik sa Panginoon. Hello? Gusto lang yung makuha. Pero yung gusto ng Diyos na makita sa atin, hindi binibigay. Sipin niyo po, pinagaling ng Diyos yung 10 lepers, yung isa sa mga favorite ko po rito. 10 lepers pinagaling, bumalik, isa lang. 10 pinagaling, isa lang bumalik. Sabi ng isa, bumalik. Ganun pa po akong papagalingin. Nag-request pa talaga yung isa pa, hihiling yung papagaling. No, nagpasalamat siya. So makikita natin, there are 100% of people na lumalapit sa Panginoon. Nung naibigay na ang pangangailangan nila, 1% lang ang pwede mo makita ang bumagaling. Sino yung 1% niya? Kasama ka? Sino yung 1% na yun? Ikaw yun? Kung may repentant heart, marami sanang mga Kristiyano na nakikita natin ngayon, nagtitiwala ng lubos sa Panginoon. Amen. So mga kapatid, repentance begins with the heart stops making excuses and start admitting the truth. Ang totoong nagre-repent, ito yung taong tumigil na sa salitang excuse. Pag marami kang excuse, hindi ka talaga mababago. Pag marami kang excuse sa buhay, hindi kasi, ito na kasi ako eh. Hindi mo mabilaglaw, hindi mo kasalanan mo kasi gano'n na kasi ako eh. Pinanganak na ako gano'n, mamamatay na ako gano'n. Matindi ba? Matindi paninindigan. Hanggang kumakapit ka sa excuses, kailangan ang pagbabago, hindi mo maranasan. Pero gusto mo magbago? Tanggalin mo ang mga handang. Gusto mo magbago? Tanggalin mo ang pinangahawakan mo. Gusto mo magbago? Tanggalin mo lahat ng gusto ng sarili mo. Sumunod ka sa Panginoon. Sabi ng Bible, if anyone will come after me, let him deny himself. Take up his cross daily and follow me. Sabagat hindi mo kayang sumunod kay Lord na meron kang pinangahawakan Panginoon. Amen. So mga kapatid, repentant heart ang napakagandang isang ugali na kailangan po natin na matutunan sa isang magnanakaw. Kaya masabi sa 2 Chronicles, chapter 7, verse 14, if my people, sabi ng Bible, if my people, which go by the name, shall humble themselves, take up his cross, shall humble themselves, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven. I will forgive their sins, I will heal their land. Isipin niyo ba, if may people, ang taong makasalanan, kahit napakalaki ng kasalanan, kahit napakarami ng bisyo, kahit kagaya pa ng isang magnanakaw na ito, na hanggang sa dulo ng kanyang buhay, walang ginawang mabuti. Nakapako na sa krus eh. Ikaw may pako sa krus, meron ka bang chance magbago? Wala na. Sapagat alam niyo po kung bakit nakapako sila sa krus, hindi po yung kagaya na nasa pulungan, na pwede kang masentensya, na pwede mapawalang sala. Pag napako ka na sa krus sa panahon noon, antayin ka na lang mga tayo. Sapagat ang ikakamatay mo, hindi yung kahihiyan. Ang ikakamatay mo, hindi yung pako. Ang ikakamatay mo, maubusan ka ng hininga sapagat kakapigil mo sa sakit na naramdaman mo na sa krus na ipinako at nakabitin ka. Yun ang ikakamatay mo, heart attack. Maubusan ka ng hangin, maubusan ka ng paghinga, mga kapatid. So, ang purpose nun, hindi ka na mabibigay pa ng chance pag nakapako ka na sa krus. So, itong tao nito, wala nang ginawang mabuti sa buhay niya, pero sa dulo ng buhay niya, may nagawa pa siya. Kaya hindi po tayo mga kapatid. Sabi na Bible, if my people will come after me, if my people shall humble themselves, take up his pray and seek my face, and turn from their wicked ways, may pagtalikod sa kasalanan. Amen. Yun ang repentant heart. Now the question is, nagagalit ka kay Lord, hindi ginagrant yung request mo. Nagtatampo ka kay Lord kasi hindi pinoprovide yung pangangailangan mo. Nagagalit ka, may umaalis ka sa ministry dahil marami ka
na ugali kung bakit nagiging right request, recognizing heart. Ang sabi ko sa 23, sa 41. Ang sabi ko dito sa 41, sa pangalawang stance, sabi mo niya dito, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa, datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. Makikita natin mga kapatid, na hindi lang niya in-accept at in-admit na siya makasalanan, na natanggap din niya, in-acknowledge niya sa buhay niya, na ang Panginoong Isus, walang kasalanan. Ang Panginoong Isus, matuwid. Ang Panginoong Isus ay makikita natin naparusahan sa isang bagay na hindi naman ginawa. No, in-acknowledge niya na merong Panginoong Isus siyang kasama. Ito'y Diyos na totoo. At ito'y Diyos na makikita natin isang makapangyarihan Diyos. Alam niyo po kung bakit? Hindi lamang po yun. Binanggit po niya sa 42. Ang sabi sa 42, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Isipin niyo po, kasama niya na ako sa cross, wala namang makikita mong sinasabing hari siya, wala ka namang makita maganda yung damit niya, wala namang makikita corona niya ay ginto, na masasabi mong meron siyang kaharian, pero naniniwala ang magnanakaw nito, na ito'y hari. So kaya sabi niya, alalahanin mo ako kung ikaw ay paparoon sa iyong kaharian. Ibig sabihin, naniniwala siya na ito'y tunay na Diyos. Ito ay merong kaharian at alam niya na kapag siya lumapit sa isang Diyos na ito, hindi siya pababayaan. So, ganun ang pananampalataya ng isang magnanakaw na ito na sana ganun din po tayo sa Panginoon. Amen. Pag lumapit ka kay Lord, sana naman Lord ay tulungan mo ako. Pag ganun ang paniniwala mo na parang, Lord, sana naman ay ibigay mo sa akin yung pangangailangan ko. Sana naman Lord, may magawa ka sa ganito sitwasyon ko ngayon. May duda ka sa Panginoon. Sana ba naman ang hiningi mo? Dapat ang sinasabi mo natin, Lord, I know, kaya mo to. Lord, alam ko, hindi mo ko mababayaan. Lord, alam ko, powerful ka. Lord, alam ko na kaya mo pagalingin to kahit ano pang sakit na ito. Amen. Merong tiwala. Merong pagtitiwala sa sarili na hindi mo pa nakuha yung request, nagpapasalamat ka na. Meron ka ng thanking in advance. Kaya, kung babasahin niyo sa 1 Thessalonians, makikita niyo po doon, rejoice evermore. Pray without ceasing ang masunod. And all things give thanks. Bakit? Hindi lamang ikaw ay magala. Hindi lamang ikaw ay lagi manalangin. Ikaw din dapat ay lagi nagpapasalamat. Amen. Kasi sometimes, paano pag yung prayer mo hindi dinran? Kaya mo bang mag-thank you kay Lord? Kahit na sa tao ginawa ka na mabuti, di ka pa rin nga makapagpasalamat How much more sa Panginoon? Amen. So, yun yung sabi ng Bible mga kapatid. So, makikita natin, the heart of faith sees the King even when others only see the cross. Ito yung tao, kung bakit po meron siyang recognizing heart. Kasi nakikita niya ang Diyos na ang Panginoong Isus na mapako sa krus. Hindi niya nakikita ang makasalanan. Hindi niya nakikita kakayanin nila. Hindi niya nakikita ito ay napagbintangan lang na isang normal lang na tao. Kundi ang nakita niya, hindi yung cross. Ang nakita po niya, yung hari. Ang puso niya, ang kinakausap niya, hari. Hindi lamang kapareho niyang makasalanan. Amen. Sa dami ng tao, ang lagi sinisigaw, paano siya sa cross? Sa dami ng tao nakikita sa Panginoon, ang nakikita lang nila, yung cross. Pero hindi nila nakita ang tunay na hari. Marami mga tao ngayon, maraming ikinikitan pa sa ang krus. Maraming mga tao ngayon, dinidikit sa pader ang krus. Maraming mga tao ngayon, hinahalikan ang krus. Maraming mga tao ngayon, nagtitiwala sa nakapako lang sa krus na isang gawa lang ng tao. Pero kailanman hindi nila kinikilala na ang nakapako sa krus, isang tunay na hari. Isang hari, isang Diyos na makapangyarihan. Amen. Kasi kung naniniwala kang hari, ang pinapanalangin mo, hindi ka na para lumapit sa kahit sino pang mga santo. Amen? Kasi kung ako tiwala sa iyo, hindi ako lalapit dito. Hello? Kasi kung may tiwala sa kanya na kaya niya ibigay kung sabihin mo problema, bakit sa school, ba hindi na ako lalapit dito, kaya niya i-provide. Amen? Hindi yung dami mo lalapitan para lang ibigay yung pangangailangan mo. Sino ba mas makapangyarihan? Yung hinilingan mo, yung mas hinilingan mo pang iba. Yun ang tao Kasi duda. Pag duda ka talaga, lalapit ka talaga sa iba. Diba? Nandito na si Bubay. Duda ka kay Bubay, puntahan ka. Lalapit ako sa isang Bubay. Pag duda ka sa isang Bubay, mas maraming Bubay, mas maraming utangan. Ganun tayo. So, hindi tayo magtitiwala sa Panginoon. Nakakalam natin, mas tiwala tayo sa tao. Hello? So,
Yun yung ugali. Not only makikita natin reverent heart, repentant heart, recognizing heart. And the last thing na ginawa at puso ng isang tamang humihilog sa Panginoon, reliant heart. What is a reliant heart? Ito yung nagre-rely ka sa lahat, nagre-rely ka, nakadepende ka sa Kanya. Na alam mo, wala ka mang nakikita sa ngayon, pero nakadepende ka, umaasa ka na kaya niyang ibigay. Hello? Yun ang isang bagay. The heart depends on Christ. Na makikita natin in 23, verse 42. Ano sabi sa 42? Sinabi niya, alalahanin mo ako. Isipin niyo po, gusto lang nila sabihin sa Panginoon, hindi nga niya sinabi, Lord, sama mo ako. Lord, dalhin mo ako. Wala mo siya sinabi gano'n. Ang sinabi lang niya, Lord, remember me. Pag sinabi ko, gusto ko sumama sa Kanya. Okay, ikaw lagi, dito naman. Gusto ko sumama sa Kanya. Pag sabihin ko, sama mo ako, mas maganda malinaw yun. Dahil mo ako doon, mas malinaw yun. Pero pag sinabi, lalahanin mo ako lalahanin mo ako, sama mo ako doon. So, pag nandun ka na, lalahanin mo ako, naniniwala siya. Hindi niya inuutusan ng Diyos. Kundi, meron siyang pag-aantay sa kalooban ng Diyos. Tayo kasi ganito, Lord, pingi noon, Lord, pingi ngayon, noon, pingi nga lang, Lord, pingi na. Ginagawang pengi ang Panginoon eh. Pengi. Inuutusan mo ang Diyos ang gusto mo. Hindi mo inaantay ang gusto niya. Kaya naging mali yung request natin sa Panginoon. Why? Ginagawa natin ATM ang Panginoon. Automatic na pag humingi ka, bigay agad. Hindi po gano'n ng Diyos. Dapat try to ask and try to wait. Na magantay ka din. Amen. Hantayin mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Anong prayer ni Lord Jesus nung siya ay nasa Gethsemane? Ang prayer na, Lord, kung sabi na ako kung maaaring alam na ito'y ilampas mo na sa akin o huwag mo nang iparanas sa akin yung sakit na pwede mong pagdaanan. Kung pwede lang. Pero sabi niya sa dulo, but Lord, but God, but Father, thy will be done. Hindi porke tumilin ka kay Lord, ikaw na masusunod. Pag humihiling ka kay Lord, privilege na makalapit ka sa Kanya, opportunity na makalapit ka sa Kanya, pero hindi po ito power o authority na inutusan mo, Diyos. Right. Lord, pagalingin mo si nanay. Lord, pagalingin mo si nanay. Lord, ang sinasabi, Lord, maglinis ka. Lord, maghugas ka. Lord, magsahin ka. Ginawa mong utusan ng Diyos. Panginoon po siya. Hindi po siya servant. Amen! Tayo ang servant sa Panginoon. Dapat tayo ang humingi at aantay natin ang ibibigay ng Panginoon. Pag ikaw servant, ako master, maganda ikaw ang bibigay ko, nangingi ka sa akin ng 10, pag ibigay ko 5, tanggapin mo, 5 lang kayang ibigay sa'yo. At yun ang pwede kong ibigay. Pero hindi ka pwede magalit, hindi porket hindi ka na nasunod, galit ka na kay Lord. Amen. Pero sabi niya dito, Lord, remember me. Ang sweet nitong magnanakaw na ito, hindi siya, Lord, saan mo ka na Diyos na ba? Hindi po siya ganun. Pero sabi niya, Lord, remember me. Ang sabi ng Panginoon, in our conclusion, sinagot ng Panginoon mga kapatid. Kanino na siya sumagot? Doon sa pangalawa. Ang sabi ng Panginoon, how Jesus answered in the right request. Sabi po niya sa verse 43, sinabi sa kanya ng Panginoong Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Sabi po niya, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Hindi po niya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyong dalawa. Hindi po, sa kanya lang talaga. Sabi ni Lord, katotohanan sinasabi ko sa iyo, today, thou be with me in paradise. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ganun kasarap kapag merong Diyos na hinihilingan. Amen! Ganun kasarap kapag lalapit ka sa Panginoon na tama ang request mo. Ganun kasarap kapag tama ang paglapit mo at panalangin mo sa Panginoon. Amen! Sabagat kapag tama ang request mo, He answered personally. Pagpa-next po ako. Ano na ba dyan? Nakasulat ha? Kapag nakikita natin mga kapatid, na tama ang request mo sa Panginoon, ang gagawin ng Diyos, He answered personally. Sasagutin niya personally. Mag-breaking na naman, tama ang request mo. Bibigay ko yung request mo. Sa kanya hindi. Pero sa kanya lang, personally. Amen. Tutupad si Lord sapagkat totoo siya. He is just and faithful. Kapag humingi ka, He is just and faithful to forgive our sin. Amen. Amen. Eh, ganun kaganda mga kapatid. Ano ba? He answered immediately. Ang sabi mo ng Bible, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, personal niya sinabi. Ang sabi niya, today, thou shalt be with me in paradise. Kailan daw po? Hindi tomorrow.
pag makababa ako dito, sama kita. Wala po siya sinabi gano'n. Wala rin siya sinabi, gusto mong isama kita, nabaptize ka ba? Baptist ka ba? Nagsisimba ka ba? Hindi ka masigurong dadala ng Bible nung ikaw ay nabubuhay. Wala po siya sinabi gano'n. Wala rin po siya sinabi, ano ba background mo? Ganda ba pamilya mo? Mayaman ba pamilya mo? Mga-Diyos ba pamilya mo? Wala po gano'n. Ang sabi niya, today! Hindi bukas, today! Kapag gagawa ang Diyos today! Kapag sasagot ang Diyos today! Kapag magpapagaling ang Diyos today! Hindi bukas! Amen! He answered immediately. Alam niyo ba po kung bakit hindi nangyayari immediately? Wala ka kasi faith immediately. Hindi ka kasi full trusted. Hindi ka kasi faithfully nananalangin sa Kanya. Nung nagpe-pray ka, nagdududa yung utang mo. Lord, sana mapatawad mo ako. Patawarin kaya ako. Lord, sana pagalingin mo ako. Kaya niya pagalingin. Tapos pagkatapos mo mag-pray, ang dami mong ginagawa kasi hindi ka tiwala kay Lord. Di ba? Parang duda ka pa sa Kanya. Asan si Mungay? Asan si Mare? Asan si Mungay? mas tiwala mo sa Kanya kasi kay Lord. Ganun tayo mga kapatid. He answered immediately. He answered personally. And that's what? Kung paano sinagot ng Diyos ang request ng isang tamang nag-request. He answered individually. Dalawa sila may last request. Pero hindi sila dalawang isinama ng Diyos. Individual po tayong lalapit sa Panginoon. Hindi po, ipinag-pray mo si tatay mo na gusto mong maisama ng Panginoon sa langit. Hindi yan kailangan isasama hanggang hindi siya individually nalalapit sa Panginoon. Gusto mong isama ang anak mo na maging ang makalangit balang araw pag namatay sa langit at namatay, hindi yan tatanggapin ng Diyos hanggang hindi yan lalapit individually. Amen. Pwede kang maging daan para sila'y makalapit sa simbahan, pero hindi ka pwede maging daan na sila'y makapunta sa langit. Sabagat ang tanging daan, walang ibang Panginoong Isus na lamang po mga kapatid. Kailangan nilang lumapit sa Panginoong Isus, kailangan nilang magtiwala sa Panginoong Isus, kailangan nilang tanggapin ang Panginoong Isus, kailangan nilang magkaroon ng pusong pagtanggap sa Panginoong Isus. Amen. Kapag right request, He answered personally. Kapag right request, He answered immediately. Kapag right request, He answered individually. And that's the Lord Jesus Christ granted request. Amen. Alam niyo po, wala namang masama sa Panginoon. Walang mahina sa Panginoon. Walang hindi kayang gawin ang Diyos. Ang problema nga lang sa mga lumalapit, hindi nila kayang ibigay ang totoong pananampalataya sa Diyos. Amen? Sana mga kapatid, bilang mga mananampalataya, kagaya ng magnanakaw, binibigyan ng Diyos lahat mag-request. Tayo wala yan natin mag-request. Sipin po, yung magnanakaw, nag-grant yung request. Kung para naman sa'yo, hindi ka makasalanan. Kung para sa kanya, hindi ito nagbabasa ng Bible, ikaw nagbabasa. Ito hindi umaatin sa Sunday School, ikaw umaatin. Ito walang ministry, ikaw may ministry. Ito walang church, ikaw may church. Ikaw ay malayang makapagpuri sa Panginoon. Marami kang magagawa sa Panginoon. Ang tanong, hindi ba i-grant ni Diyos ang request mo? Wala po kasi basihan doon. Ang may basihan, kung yung puso ng isang magnanakaw, sana may puso rin po tayo. Hindi gaya ng pusong magnanakaw. Hindi gaya ng pusong magnanakaw na kailangan pala magnanakaw muna para po-deliver yung aming magnanakaw. Kaya ngayon gabi, magsimula na ako, mamuha ng cellphone ng katabi. Hindi po ganoon. Ang sinasabi po na puso ng isang magnanakaw, hindi yung attitude niya na pagiging magnanakaw, kundi yung attitude niya na hiwalay sa pagiging isang magnanakaw. Bilang mga Kristiyano, hindi porket makasalanan natin sa'yo, makasalanan ang puso mo. Sometimes, i-prove mo kay Lord